Yun ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga ka-business at mga kapapi sa mapanig ng mundo. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Galaan. Good morning, magandang umaga. Pag-usapan po natin mga idol, ito pong nangyayari ngayon kay Bo. Una po sa lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, pakipindot naman ang subscribe button at bell button para kay ka-business, ka-business family at Papa Den sapagkat sila po ang binibigyan natin ng reaction video. Okay. So, una sa lahat, nakakalungkot isipin mga idol na nangyari na nga po ang aking kinakatakutan. Kung inyo pong nasubaybayan ang aking mga reaction video nung pong mga nagdaang mga buwan pa, malayo pa, isa ito sa mga na-project ko. At isa rin po ito sa mga nasabi ko na sa oras at sa punto na dumating si Bong sa depresyon ng kanyang buhay, talagang sobrang malala pa kaysa sa unang panahon na nakita siya ni ka-business. Eto na nga po at hindi tayo nagkamali. Nakakatakot na po si Bong sa ngayon dahil pati na po yung pintuan, binenta na. Pati po pintuan, nabenta na. Ano po. Mga gamit niya, binenta na. Pero ano nga po ang dahilan? Ano po? Ano po nga po ang dahilan bakit nagkaganito si Bong? Well, ito pong reaction video ko mga idol is theoretical. Ibig sabihin, pwedeng hindi totoo, pwedeng totoo. Ito po yung mga sapantaha lamang, analysis ko lang. Kasi po, nagtaka po talaga ako, di po ba nung una ay talagang maayos si Bong, maganda na yung kanyang pag-iisip, maayos po yung kanyang mga pagkilos, ano po. Talagang masabi natin na good na, ayos na. Pero, itong panahon po na nalaman nating bumalik itong kanyang premier amor, dito po nakita natin naman nakahalos kasabay ang pagbabago ni Bong, ang kanyang pagbagsak. Kaya po nasabi ko, nung una po na humingi po siya ng leave, nagpaalam siya kay ka-business na magli-leave muna. Sabi ko, hindi po kaya alam ni Bong na darating na itong kanyang premier amor, tapos maaaring pumunta siya doon. Baka kaya kasing pumunta siya doon at nang pumunta siya doon, may nakapagsabi na wag na kasi tapos na ang lahat, hindi na. Kasi dito nag-umpisa nung gumuho ang mundo ni Bong eh. Dito nag-umpisa na tila nawala na si Bong. Added factor na lang dito yung mga kaibigan niya na nakapalibot sa kanya, na yumayaya sa kanyang pag-inom hanggang sa gumamit na sa pinagbabawal. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. At maging si ka-business ay nasasaktan. Kasi ang sabi nga ni ka-business is, ang kinakatakutan niya, baka dumating ang araw, pati bubong ng bahay, matuklap na. At hindi posible. Sabi nga ni Damo, may tinanggal na doon sa rivets niya. Why? Kasi si Bong po ngayon ay wala na. Wala na sa kanyang sariling katinuan. Talagang sinira na ni Bong ang kanyang buhay. Maraming mga approach na ginawa si ka-business. Maraming mga pamamaraan na ginawa siya. Pero sa ganang akin, maraming ang sabi ng iba is in-spoiled niya masyado si Bong itong di po ba, kinausap niya, inano niya, tapos naibigay pa yung susi. Pero iniisip naman ni ka-business na magbago siya. Lahat ng pamamaraan ay ginawa niya. Pero wala kasi sarado na talaga si Bong At dalawa na lang ang pagpipilian niya. It's either iparehab siya or ipakulong siya.
Sobrang nakakatakot po ang ganito mga idol. At hindi natin inaasahan, Hindi natin inaasahan na dumating sa puntong ganito si Bong. Maraming nagmamahal sa kanya, pero dapat masuportahan natin anumang desisyon ni Ka-Business. Dahil bukod tanging si Ka-Business ang totoong nagmamahal sa kanya. Hindi na pwedeng palampasin ito eh. Isa po sa nakakatakot dito mga idol, itong maubos ang respeto ni Bong kay Ka-Business. Kasi kang nakikita natin, si Ka-Business nilang bukod tangi ang nire-respeto at ginagalang ni Bong. Papa Dins at si Mrs. Ka-Business. Kaya lang, katiting na lang yun eh. Pero yung respeto na yan, nakakain pa rin ng kanyang kaisipan dahil sa kanyang bisyo at doon sa mga ipinagbabawal. Kasi kung talagang totoong nire-respeto niya, kung nalalabanan niya yung respeto na yan, paggalang kay Mr. Ka-Business, uuwi na siya, pupunta na siya, pero wala eh. Sinasabayan kasi ng guilt feeling siya. Yung bang sibong na parang, ito na ako, sige, okay. Nagawa ko na ito, paninindigan ko na eh. Pag nagkamali siya, pinanindigan niya eh. Oh. Nalaman ni Mr. Ka-Business yung bisikleta, dyan lang pala binenta. Di ba lahat ng bagay nawala na. So ano ang dapat gawin ni Mr. Ka-Business? Ito yung ito yung kumbaga kailangan mong iparamdam sa kanya, na ang bawat maling dapat ginagawa niya ay may karapatang kaparusahan. Yun po yung dapat maramdaman ni Bong eh. Ang mali ay mali at may dapat na kaparusahan. Masakit man ito sa mga taong nagmamahal kay Bong, masakit ito sa mga taong nakasubaybay sa kanya. And of course, masakit ito kay Ka-Business. Pero dapat gawin ito eh. Dapat gawin ang tamang pagdidisiplina sa kanya para magising siya sa katotohanan. Kasi kung walang magdidisiplina sa kanya, walang taong, kumbaga yung bang gagamit ng kamay na bakal para baguhin siya, wala na si Bong. Mawawala yun. And it is only Ka-Business. Si Ka-Business lang bukod tangi ang mayroong kakayahan ng ganun. Dahil siya ang tumatayong magulang ngayon ni Bong. Oo, masakit sa kanya yung mga desisyon na kailangan gawin. Masakit sa kanya yan. Pero, alam nyo po mga idol, kung ito ang makakapagpabago kay Bong, bakit na? Sa ngayon po, ay mayroon pong latest upload si Ka-Business. Panuorin nyo po ito. Kasi nakita natin dito na dinala na si Bong sa barangay. Hindi po muna natin itatakel ang detalye nito mga idol sa ating reaksyon. Gusto kong panuorin ninyo and I'm very sure bukas po malalaman ninyo, magbibigay po ako ng aking saloobin at damdamin patungkol po sa senaryong ito. Kasi yung latest upload po ni Ka-Business kay Bong ay nandyan na po. Panuorin po natin para malaman po natin. Pakasubaybayan po natin ang mangyayari nito kay Bong. Magpaganon pa man, kung ano man pong mga posibleng mangyari at ano man po yung mga posibleng gawin ni Ka-Business kay Bong, sana lang po sa mga manunood, huwag tayong magalit kay Ka-Business. Dahil kung nasasaktan tayo na nagmamahal kay Bong, masigit na nasasaktan si Ka-Business. Dahil itinuring na niya si Bong na isang kapamilya. Masakit sa kanya ang nangyayari kay Bong sa kasalukuyan. Comment down below mga idol. At promise po, panoorin nyo po yung bagong upload ni Ka-Business ngayon. Panoorin nyo po yun sapagkat bukas po dahil hindi pa tayo pwedeng mag-reaction ngayon. Antayin natin yung 24 hours para maibigay ko po sa inyo ang saloobin ko. Nakita po natin na may mga barangay na dumampot kay Bong. Bukas po, abangan nyo po ang reaction video ko po nito. Okay? So hanggang dito lang po muna tayo mga idol. Comment down below kung ano po ang yung saloobin. Sang-ayon po ba kayo na talagang ito yung senaryo na pwedeng nangyari kay Bong, itong theory ko na talagang mayroon talagang o nalaman na talaga ni Bong na sarado na siya at dahil dyan winasak na lang niya ang buhay niya. At sang-ayon po ba kayo sa ginagawa ngayon ni Bong? Comment down below mga idol. Ako po si Taong Kela.
Bago po tayo magsarado, please do connect Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dens. Isama po natin mga idol ang ating pong mga kagwang. Siyempre may channel po, Kagwang Bong, Kagwang Bugi, Kagwang Burnok, Kagwang Buknoy, Kagwang Bay, Kagwang Intoy. Nandyan po sila. And of course, may channel din po si Damo. Pakisuportahan din natin si Damo mga idol. Andyan din po mga idol ang ating pong mga reactors. Suportahan din po natin. So, paano mga idol? Ibibitin ko muna kayo dito sa reaction video natin ito kasi hindi pa po pwedeng tapusin. Bukas, abangan nyo po ang aking pananaw doon po sa pagdampot kay Bong. Yan po yung ating pag-uusapan bukas. Promise po. Pagpaalang araw po sa inyong lahat mga idol. God bless us all. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.